back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa malayo, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. A blessed weekend po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. A blessed weekend po para po sa mga kababayan natin na nasa abroad. Ingat po kayo always dyan. Saang sulok man kayo naroroon, saang bansa man kayo naroroon, dasal ko po ang inyong kaligtasan, kalusugan, at kasaganahan. Kasaganahan sa blessings na ibibigay ng Panginoon, kasaganahan sa mabuting mga kaibigan, mabuting mga boss, maayos na trabaho, healthy working environment, ika nga. Thank you dahil sa umabot tayo ng 341,000 subscribers at patuloy pa po itong nadadagdagan. Salamat. At humihingi ako ng tulong, mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa lahat ng kaabang-abang na live at vlog na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. At sa mga kakapasok pa lang do the drill. Uulitin ko, just click dalawa yung YouTube channel natin, Franz Byron and Franz Byron PH. Okay? Yan. Click like, subscribe, and i-click nyo na rin yung notification bell para sabay-sabay tayo every live at every content na mayroon tayo dito. Okay, hindi na natin patatagalin pa at para hindi kayo mainip at para you still have time for your family. Yun naman ang napakahalaga, di ba? Lahat tayo ay nagsusumikap hindi lamang para sa sarili natin. Lahat tayo ay nag-aambisyon at patuloy na lumalaban sa buhay dahil sa meron tayong mga inspirasyon na ating mga mahal sa buhay. Okay, malapit na ang Ghost Month. Nakapagbigay na ako ng gabay. The first gabay for the year 2025 na Ghost Month. Ngayon, ipapasok natin bago talaga weeks before the Ghost Month ay mapaghandaan ninyo. That's why I am advising everyone, share the link ng live natin ngayon sa mga Facebook ninyo o di naman kaya sa mga YouTube ninyo para we can spread the information and the knowledge na makakatulong sa lahat. Wala namang mawawala, okay? Walang sapilitan sa panonood at sa topic natin. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa mga pwede at hindi pwedeng gawin pagdating sa aspeto ng pera. Okay? So take note about pera ang pag-uusapan natin. Malaki ang epekto ng Ghost Month sa daloy ng pera, sa cash flow natin. Whether it is personal aspect na cash flow or sa aspetong negosyo. Kaya kailangan maging mag-ingat tayo ngayong pagpasok ng Ghost Month. Ngayong taon na ito, sa klaw ng Ghost Month, nakapaloob ang Ghost Month simula August 23 hanggang September 21. Yan ang kabuuan ng mga araw at linggo na pasok ang panahon ng Ghost Month, na kailangan tayong maging maingat, maging positibo ang pag-iisip, hindi matakot, bagkus maging handa. Sinasabi, it has been a 1,000-year-old culture and belief, okay? Na ang Ghost Month, tinawag itong Ghost Month kasi binubuksan ang lagusan, binubuksan ang pintuan ng langit at ng impyerno, okay? Access nila patungo sa mundo nating mga buhay. Okay? At pinatatawid sila. At sa gayon, may mga, syempre, naghahalo yung mga espiritu na nanggaling sa impyerno at mga espiritu na nanggaling sa langit. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang maibibigay na factor ng Ghost Month. Merong magdadala ng good news, pero kadalasan, dahil nga galing sila sa ibang dimensyon, kadalasan malaking negatibong epekto nila sa buhay at pangkabuhayan natin. Alright? Kaya naman, mahalaga nga na sa panahong ito na maging maingat. Okay? May mga babala, may mga gabay na naibigay ako
sa previous vlog natin at dadagdagan pa natin yan ngayong gabi. Okay? Unang-una, inaalalahanan ko po kayong lahat na pag-ingatan at maging mapanuri lalong-lalo na sa mga malakihang desisyon na mayroon tayo at gagawin natin sa loob mismo ng Ghost Month. Kasama na dito ang desisyon pagdating sa relasyon, desisyon pagdating sa inyong propesyon, desisyon pagdating sa inyong negosyo, sa inyong hanap buhay, at sa inyong mga pera. Pinaalalahanan ko po ang lahat na iwasan muna natin ang mga contract signing kung pasok August 23 hanggang August 21 pasok diyan ang contract signing, better email and contact yung the other party na makikipag-contract signing sa inyo na to do it before August 23 or pwede naman pagkatapos ng August 21. Ayan. Na-discuss ko na rin po ito on our previous vlog kung gabi, lalong-lalo na sa panahon ngayon that we are on a modern world. Bawat isa sa atin meron ng camera. So, iwasan natin of taking pictures at night or else makikisali yan sila sa picture taking natin. Madadala yan, mapapasok yan sa images na mayroon tayo sa mga cellphone, sa mga digital cameras natin. Ayun. Iwasan din natin yung mga lalakbay, pag na night out on the time of Ghost Month para maiwasan natin yung mga disgrasya at mga hindi inaasahang pangyayari. Now, if you're going to take a look at it, medyo ilang weeks pa ang Ghost Month pero nararamdaman na natin the negative energy of the Ghost Month from mga aksidente na may nakikita tayo on the news feed, on our social media accounts. Nakikita natin mga car accident, mga kung ano-anong aksidente. Kaya naman, ingat tayo. Pwede natin gawin, okay? Ngayong pagpasok ng Ghost Month ay ang do manage your expenses. Ayusin natin, pangasiwaan natin ng maayos ang paghawak natin ng pera. Ang pagwawaldas natin ng pera. Pinaniniwalaan that Ghost Month is believed, okay? Na ito'y magdadala ng kahirapan. Magiging mahirap yung daloy ng pagpasok ng pera. Kaya mararamdaman yan ng mga negosyante. Okay? Bumili lang tayo sa kung ano ang kinakailangan. This year, cash is the boss. Okay? Cash is the king. Keep the cash at hand. Keep the cash in hand in your vault. Itago nyo yan. Mag-ingat din po tayo, paalala din po sa lahat, mag-ingat po tayo sa scams kasi magiging worst at magiging malala ang online scam and banking scam ay magiging malala sa buong taon at the more so ngayong Hungry Ghost Month, okay? Kaya huwag tayong magsisave ng credit card information sa mga laptop, sa mga online shops, di ba? Pwede kayong mag-auto-save ng credit card or ng debit card information ninyo. Huwag nyong i-auto-save. If you're going to purchase, okay lang, mag-manual lang kayo ng pagta-type ng credit card information at then burahin nyo ulit. Okay? O kung pwede, iwasan nyo na lang. And do not purchase, do not buy, and do not do transaction sa hindi nyo pa nasubukan at hindi nyo pinagkakatiwalaan ng mga suppliers or else mapapasok kayo sa isang malaking patibong and that is scam. Okay? So, wag muna tayong bumili ng mga malakihang purchases sa loob ng Ghost Month. I don't advise everyone kahit na siguro nasabi ko doon sa August monthly forecast natin na may mga araw na
pasok sa ghost month, pero nasabi ko na it's good for purchasing a car, buying properties, or buying house and lot, or malakihang pagbili ika nga, please, iwasan muna natin ito, okay? Hold your horses, pigilan muna yung sarili natin. Luxury bags, mga branded na mga items, it is not good to purchase those things ngayong ghost month, or else magkakaroon ito ng negative impact sa buhay niyo po. Huwag tayong maging impulsive pagdating sa mga financial na desisyon sa buhay natin ngayong papasok ang ghost month, okay? Kasi ito ang buwan o ito yung panahon na tinatawag na panahon ng walang kasiguraduhan. It is best na hawakan, itago nyo muna yung budget na meron kayo for business, budget na meron kayo for travel, budget na meron kayo to invest on other things. Itago nyo muna yung budget na ibibili nyo ng sasakyan, ng bahay, ng kung ano-ano pa, property, ng farmland. Tago nyo muna. Because from August 23 to September 21 ay hindi maganda na panahon para bumili at mag-invest. Okay? Yung decision making natin, huwag pa dalos-dalos. Bagkos, gamitin natin ang August 23 hanggang September 21 at time for us to think ng malaliman, pag-isipan ng malaliman. Let's take it as an advantage para mas makapag-isip tayo sa kung anong investment. Maganda ba ang mga investment na papasukin natin o hindi on the upcoming days and months pagkatapos ng September 21. Sir Franz, okay po ba mag-invest bago ang August 23? Yes, you can invest. You can buy car, you can buy a property. Basta, wag pa aabutin on August 23. Nag-guess niyo po ba? Okay? So, maging matalino tayo. Consider all the factors na meron tayo sa paligid natin. Consider all the what if kung malakihan ang bibilhin ang i-invest natin para at upang hindi mawala na parang bula ang pinaghirapan ninyong pera. Start building your savings and emergency fund. Mas maganda, 'di ba? Sabi ko sa inyo, hold back. Okay? Huwag muna magpapalabas ng pera. Tago muna. Lahat muna on the ghost month. Tago. Impok. Save. Yan muna ang magiging attitude natin ha pagdating sa pera ngayong Hungry Ghost Month. Okay? So friends, paano yan? Kung nasimulan ang process ng halimbawa may pinagagawa kaming shop, pinagagawang tindahan, may pinaayos na sasakyan, pero nasimulan na ngayong week na ito or next week, sisimulan pa lang. Paano yan? Ihihinto ba namin, Sir Franz? So far, hindi nyo na kailangan naman siyang ihinto. You can continue naman kasi nasimulan nyo po ito prior to, bago magsimula ang ghost month. So, safe pa naman kayo, okay? Safe pa naman. So, you have nothing to worry about kung nasimulan. Halimbawa, ang pagko-construction ng inyong building, construction ng inyong bahay, months ago pa ito nasimulan, ilang buwan na ang dumaan na nasimulan ito, then don't worry. Just continue lang yan, okay? Just make sure lang that on the night time, walang mga pagpupukpok, walang distraction na gagawin. Just on the daytime na lang. Another, hindi rin maganda ang panahon ng Hungry Ghost Month na magbebenta tayo ng property. Okay? Magbebenta na property, magbebenta tayo ng sasakyan natin kasi gusto natin mag-upgrade. Magbebenta tayo ng property kasi marami na tayong property o gusto nyo rin mag-upgrade ng property. You wanted to transfer into a new residence na high-end from the usual that you have, or pinaghati-hatian na yung mana ninyo and you wanted to sell your share. Huwag itong gawin sa panahon ng ghost month yung pagbebenta ng property. Alright? Bakit? Dahil instead of you gaining, yung ma-i-income ninyo na pera on selling property or properties kung marami yan,
ay maglalaho na parang bula at walang mapatutunguhan. Even on trading, for those na mga subscribers ko dito, dahil mahal na mahal ko kayo at I want you to be safe ngayong Ghost Month, medyo mag-relax muna tayo. Huwag tayong maging aggressive pagdating sa pagte-trading ngayong Ghost Month. At kung may mga offer about business venture and opportunities, kahit na napakaganda yung offer na iyan, don't grab, don't embrace, and don't take advantage of that offer ngayong Hungry Ghost Month. Okay lang na hindi ka mapasali. Okay lang na hindi mo ma-take advantage yung promo. Kaysa naman, madisgrasya ka. Disgrasya on the aspect of losing more money, yun. Or disgrasya na literal talagang disgrasya. Bumili ka ng ticket for a vacation during the Hungry Ghost Month, or nag-travel ka during the Hungry Ghost Month for a vacation. Very prone talaga tayo sa disgrasya. Kaya po, pinaalalahanan ko po kayo, hindi po tayo nananakot dito, Hindi tayo nananakot, but tayo'y nagpapaalala at nagbibigay gabay. Bakit po, Sir Franz, na hindi maganda magsimula ng negosyo on Hungry Ghost Month? Kasi, isa sa mga makikita ninyo, mau-observe ninyo, yes, nakita ko na by my eyes, many people na, mga kakilala ko, na nag-grand opening, na yung grand opening nila, nasa loob mismo ng Ghost Month ng mga petsa. Nako, oo nga, tumagal ng 1 taon. But, hikahos, talagang hanggang nakakayan, kung hindi break even, lugi sila on a daily to weekly to monthly na operation ng kanilang negosyo. I've seen that. Nakita ko na. I have so many examples. For those na talagang late na ito mapapanood, wala tayong magagawa, di ba? Kasi late nyo nang napanood. Actually, walang remedy dyan Kung talagang nakapag-grand opening kayo and Ghost Month, walang remedyo na pwedeng gawin dyan. Okay? But what you can do is just walk with the business. Alalayan ang negosyo. Yun lang ang pinakamaganda nyong magagawa. And have a positive mindset and coordinate. Closely work with your staff at sa mga trabahante ninyo. Don't be the one na maging toxic sa mga trabahante ninyo. Okay? Kasi magiging madalas, isa sa mga ma-observe ninyo sa mga negosyong nag-open ng Hungry Ghost Month, madalas kayong magpalit ng trabahante. Maraming trabahante ang magre-resign para kayong nagpapalit ng damit. Every month may umaalis, hanap naman ulit kayo, bago ulit, ite-train na naman. Isa yan sa mga observe ninyo sa mga negosyong bukas ng Hungry Ghost Month. Pangalawa, madalas ang awayan. Boss to trabahador, trabahador to trabahador, empleyado to empleyado. Yan, talagang bangayan, awayan. That makes it unhealthy ang working environment sa business ninyo. Isa yan sa mga observe ninyo. And because of that one, definitely, ang nai-invite ninyo is negative energy that will lead for the business na maging malas. And once maging malas na yung negosyo, it will lead to closure. Magsasarado kayo. Ganon. Siyempre, awayan yung mga negosyo, yung mga trabahante ninyo, yung mga empleyado ninyo. How can they give a good quality service? Kung sila mismo, awayan. O di kaya ikaw, boss, to your employees, wala ka sa mood always at talagang nagka-clash kayo. Will it be healthy for them na magtrabaho pa rin? Will it be healthy for them to deliver a quality service na ganyan na yung culture ninyo para kayong mga manok, para kayong aso't pusa? Yan ang ma-observe ninyo when you open a business on Hungry Ghost Month. And selling properties or selling anything, lalo-lalo na yung mga malakihan na worth millions, 100,000 to millions na mga bagay, mga property, mga pag-aari ninyo na ibebenta ninyo yung Hungry Ghost Month. Yes, mabibenta ito. But, there's a but. Uulitin ko, maglalahong parang bula at walang mapatutunguhan yung naging income ninyo sa binenta ninyong property.
Yung National Seminar Workshop for all teachers and school leaders. Sunod-sunod na po kasi ito, August 30 sa Holy Name University in Tagbilaran City in the beautiful island of Bohol. Hello po sa mga taga Bohol dyan. And then it will be followed on the first week of September, second week of September sa Hagna, Bohol. And after that one, on the last week of September, dun naman sa Tacloban City with Leyte Normal University. Pagkatapos ng Tacloban City, diretso naman ng Cebu City sa Department of DepEd Ecotech Center dyan sa Lahug sa Cebu City. And after that, diretso naman sa Southern Leyte State University. Yan, hanggang sa Dumaguete sa St. Paul University of Dumaguete. Maraming naka-line up. Both face-to-face and virtual. May mga webinar po. Ang pinakauna na mangyayari, ito ini-invite ko na po yung mga malapit sa Tagbilaran City na pwedeng makadalo. Okay? Take your opportunity. This comes with CPD units para sa mga teacher dyan na gustong ma-promote. Para sa mga teacher dyan na magre-renew ng kanilang license, you need CPD units, di ba? Para sa mga teacher dyan na ayaw nila na mahuli sa trend, gusto nila ma-improve palagi yung kanilang abilidad. At sa mga bagong pasang mga guro, new licensed professional teacher na mangangailangan ng certificates para sa kanilang DepEd ranking, kailangan nyo po ito. So, magkita-kita tayo on August 30 sa Holy Name University sa Tagbilaran City. Bisitahin nyo po itong Facebook page na ito, Realizing Opportunities, Nurturing Achievers, Ronas Training Center. Andyan po yung detalyadong informasyon. Andyan din po yung link for you guys to register, okay? Sa ngayon, okay? Sa ngayon, ang face-to-face at mga webinar na naka-ready ay merong registration fee. The registration fee para ma-cover yung expenses sa paggamit ng venue, food kasi may lunch at may dalawang snacks, syempre yung bayad sa mga speakers, ayan, maraming pagkakagastusan, kaya meron tayong registration fee. This is in partnership with the PRC, the Professional Regulation Commission, Holy Name University, at yung training center din po na ito is approved accredited provider ng CPD Group of London. Isa pa, ito ay accredited din po ng American Council for Training and Development, ACTD, okay? So, internationally recognized po yung mga activities po ng Ronas Training Center. At partner din po tayo ng Philippine Association for Teachers and Educators at lahat ng po ng event po natin, lahat ng seminars and workshop ay meron pong DepEd Memorandum or DepEd Advisory. Kaya rest assured, yung mga nasa public schools na nagtuturo or you wanted to join, yes, meron po kayong may attach na DepEd memo. Ayan, isa po ito sa kinabibisihan natin. Maliban lang sa existing na business na meron tayo, may dinagdag pa kasi tayo na kakabisihan natin. Kaya I hope so you understand. I'll be live in as much as possible. I will create content in as much as possible kasi papasok na tayo sa Bear Month, 'di ba? Yung mga forecast para sa 2026 ihahanda na natin. Yung mga paghahanda para sa bagong taon, kailangan na nating paghandaan, di ba? Ibibigay ko na. So, yan, ang magiging abala tayo. Isisiksik ko yung mga kailangan ng mga commitments ko po sa inyo. At yung live selling natin ng mga kristal, gagawan ko ng paraan na maisingit po yan. Ang kailangan ko lang po ay ang inyong pag-intindi. At alam ko, dahil sa matagal na tayo magkasama, ay umaasa ako na hindi nyo ako iiwanan at hindi nyo ako bibiguin. Para naman sa mga business owners, yun naman ang focus natin. Paano naman kung yung mga business owners, paano tayo makakapag-survive ngayong Hungry Ghost Month? Guide naman ito para sa mga negosyante ngayong Hungry Ghost Month. Okay? Para sa mga nagsusumikap at patuloy na binabangon ang negosyo nila. Despite and in spite of the crisis na meron tayo.
Okay, unang-una, ang gabay natin para maiwasan natin yung malas sa mga negosyante na nakikinig dyan, ha, huwag muna tayong bumili ng malalaking investment for the business. Say, for example, wag muna tayong magpa-repaint, wag muna tayong mag-invest ng bagong signage, patapusin muna natin yung Hunger Ghost Month. Wag muna tayong bumili ng bagong makina kung factory ka, di ba? Wag muna tayong bumili ng mga bagong makina, ng mga bagong sasakyan o anumang mga equipment na malakihan ang paggastos or malakihan ang pagbili. Wag muna ito gawin on the Hunger Ghost Month. So, Franz, question, paano kung nabili ito prior to Hunger Ghost Month, pero i-deliver sa panahon ng Hunger Ghost Month? Okay lang po, kasi nailabas nyo na yung pera. Nabili nyo na, nabayaran nyo na siya. Okay? O nakapag-down payment na kayo prior to Hunger Ghost Month. So, okay lang yon. Pero, kung may option kayo na wag muna, kasi pag tingin ninyo sa petsa, ay pasok na pasok sa Hunger Ghost Month, magda-down payment ka, Hunger Ghost Month, madi-deliver Hunger Ghost Month. So, iwasan mo muna natin. Iwasan ho muna natin. Say, for example, sa may mga coffee shop dyan, plano mong mag-upgrade ng coffee machine. So, wag mo nang gawin on the Hunger Ghost Month. So, may-ari ng hotel dyan, and you wanted to upgrade into a digital na mga pintuan. Wag mo na gawin on Hunger Ghost Month. O di naman kaya, plano mo palitan ng mga flat screen, LED flat screen, smart TV, lahat ng mga rooms. Wag mo na gawin on the Hunger Ghost Month. Pagkatapos na lang po. Okay? What you can do instead ay magtipid tayo sa negosyo natin, okay? Kasi mararamdaman natin lahat yan. No one is exempted, ika nga. Pag nandyan ang Hunger Ghost Month, kahit kami, ramdam namin na medyo tumutumal yung benta natin. Kaya kailangan natin i-assist. Let's walk through na ma-survive natin. I-assist natin yung mga employees natin, i-assist natin and give positive mindset, positive vibe sa loob ng negosyo. Na mag-set aside tayo ng emergency fund, contingency fund, ika nga, in case of emergency ng negosyo natin. Ito yung makakasurvive for the period of Hunger Ghost Month. At instead of building a new branches, gagawa kayo ng bagong outlet, yun ang nasa isip ninyo, di ba? Expansion. Yan, very idealistic yung mga negosyante natin, ha. Of course, that's a right mindset. Pero pagdating sa Hunger Ghost Month, wag muna, okay? Instead of papalakihin ninyo yung store ninyo o magba-branch out kayo, hold muna. Rather, i-accomplish nyo muna yung mga pending nyo na mga task. Kailangan mag-training ang mga trabahante ninyo, go on with that one. Yung regular na evaluation, go on with that one. Diba? Streamlining the system, go on with that one. Okay? Team building with the employees, pwedeng-pwede. Basta wag lang tayong mag-invest na magba-branch out, magpaparenovate ng tindahan, shop, or opisina, or factory natin. Wag muna. During the Hunger Ghost Month. Okay? Focus muna tayo sa mga pending na kailangan nating ma-accomplish ngayon. And, itong napakaganda for the period of Hunger Ghost Month para sa mga negosyante. Mas mainam na gawan natin ang panahon na ito, the Hunger Ghost Month, gawin natin ito na we are connected with our workers, with our employees, with our team. Okay? Let's talk to them. Let's have a weekly briefing. Let's have a weekly consultation. And then let's do one-on-one feedback and coaching sa mga employee natin. Whether you are a giant business, a medium-scale business, or small, medium, and tiny enterprise. You can do that one. 3 lang empleyado mo. Mas mainam yan. 4 lang kayo. Okay lang. 2 lang kayo. That's fine. Ang maganda during the Hunger Ghost Month ay nagkakaintindihan kayo. Communication is open. You build collaboration. You have that renewed drive na magiging maganda ang takbo ng negosyo. Magiging positive ang pag-iisip ninyo. Instead of putting on negativity araw-araw sa negosyo. Yun dapat ang meron tayo dyan sa mga
negosyante na nakikinig at nanonood ngayong Hungry Ghost Month. Dapat yan ang magiging drive natin. Ito sinabi ko kanina, if it's your time to do and improve business processes and procedure, gawin nyo ngayong Hungry Ghost Month, okay lang yan. Huwag lang kayong i-invest into renovation, magba-branch out, or expansion. Huwag muna. Improve yung internal organization and procedures ninyo. Maganda gawin ngayong Hungry Ghost Month. From manual to digital, yan, okay yan. That's internal process ninyo, di ba? From maraming papeles na kailangan ipirmahan yung kliyente ninyo to ay isang papel na lang, isang dokumento na lang, mas mapagagaan yung process, hindi magiging masakit sa ulo sa mga kliyente ninyo. That would really be better. Or you will be transforming into the virtual, less na cash, lahat digital na. You will embrace the digitalization of payment. Maganda yan gawin on the Hungry Ghost Month. Yun, i-improve ninyo yung mga proseso. And say for example, if you are into a baking business, bakery kayo, o di naman kaya food business, you streamline and improve the process. Look into, bakit nga ba kayo napapanisan? Bakit maraming leftover? Sige nga, let's revisit our process. Tingnan natin, bakit marami tayong tinatapon at napapanis? How can we improve the process para hindi na ito mangyayari? Yun. O you are into a transportation business. Sige, paano natin maiiwasan yung always may available driver, comfortable lahat ng mga pasahero natin. Itong mga processes na ito, you can look into at gawa ng paraan. Collaboration always wins. Yung makikipag-usap kayo at makikinig kayo sa mga trabahante ninyo who are really on the ground, doing and facing the customers every day. Sila ang mas alam nila. And if you listen to them, masyashock ka na lang. Ang ganda ng mga suggestion nila. It's up to you to sala, okay? To shift kung alin dito ang alin dito yung tawag nito, magandang suggestion. Alin dito yung suggestion ng hindi ako gagastos ng malaki, alin dito yung suggestion na for short-term plan, alin dito yung for long-term plan. Hintayin muna natin na matapos ang Hungry Ghost Month bago tayo magsimula ng panibagong negosyo. O kung first-time businessman ka, first-time entrepreneur ka, hintayin mo muna natin na matapos ang Hungry Ghost Month bago tayo magbukas ng bagong negosyo. While waiting for the opening of the business, what you can do, ano yung mga pwede nyong gawin? You can do benchmarking. When you say benchmarking, you look into the possible competitor. Tingnan ninyo yung yung mga processes nila. Paano nila win-win yung customer? At paano naman yung version ninyo na mas maganda sa kanila? Pangalawa, you can actually make it to a point na yung period ng Hungry Ghost Month will be the time that you can train your employees. Habang hinihintay ninyo na matapos ang Hungry Ghost Month, you can create a training plan sa mga i-onboard ninyo ng mga bagong empleyado para hasang-hasa na sila. Pagkatapos ng Hungry Ghost Month, during the opening, right after September 21, ayan, handang-handa na kayo kasi you internally make ready of everything. Itong panahon ng Hungry Ghost Month ay hindi naman actually ganun kasama, okay? But ito yung opportunity ninyo na kasi mararamdaman ninyo na medyo hihina ang negosyo, hindi kayo busy. So ito yung panahon, okay? Panahon para tingnan ano yung mga sira dyan, yung piping natin, kung sira yung piping sa restaurant, nag-leak yung water, yung gripo, yung CR natin, yun, ipakumpuni, ipaayos. Yung kailangan from processes to minimal na mga tools na araw-araw na ginagawa, you can do the repair, the minor repair. Wag lang yung malakihan ha. This is the time, ang Hungry Ghost Month na medyo hihina yung negosyo natin, this is the time na mapapansin natin yung mga kinakailangan na pagbabago na matagal na dapat ninyong ginawa. And take advantage of that.
I always keep my spirit high. Kahit matumal yung negosyo, sabi ko, okay lang. Kahit nag-break even lang kami, okay lang. Pasalamat pa rin. At the end of the day, sobrang ako nagpapasalamat sa Panginoon. Why? Buhay tayo, binigyan tayo ng opportunity na makapagserbisyo sa ibang tao, may lumalapit na customer kahit papaano, andyan yung mga empleyado natin, araw-araw pumapasok, nakangiti. Give that spirit, that positive spirit, despite and in spite na tutumal yung negosyo natin. Kasi hindi naman yan araw-araw nangyayari, di ba? Hindi naman yan araw-araw na nangyayari. At i-look forward natin na matapos yung Hunger Ghost Month, masurvive natin yan, kasi later at a time, talagang pagpasok naman ng Burr Month, di na ready na lahat, na set na lahat. Handang-handa kayo sa pag-welcome ng maraming customer sa mga panahon na magiging busy na naman kayo. Let the Hungry Ghost Month your time to recharge your entrepreneurial spirit. It is the time for your people as well to recharge and be positive sa kung ano yung mga minimithi nila sa buhay nila. And be a boss. Be a boss who listens to them. Napakahalaga yan. Even the maliliit na bagay na pinagdadaanan ng inyong mga empleyado. Kung pinakikinggan sila, hindi naman lahat ng problema ng empleyado natin sinusumbong sa atin because they need money. Kadalasan dyan, they just wanted advice. Kadalasan dyan, they just wanted to have an ears that will listen para mapagaan yung nararamdaman nila na bigat sa kanilang puso. At makikita ninyo na magiging magaan yung relasyon ninyo at magiging happy everyday ang inyong business. Kung happy at komportable ang inyong mga empleyado sa inyo, happy din sila na magsiservisyo sa mga customers ninyo. Tandaan nyo po yan. Bago ako magtapos, gusto ko munang magpasalamat sa inyo. Thank you so much for joining me tonight. Thank you so much din po para sa pagtulong ninyo sa akin sa Bag ng Pag-asa. Naging matagumpay tayo ha. Sa pagtatapos ng nakaraan na school year, napakaraming bata ang nabigyan natin. Nakita nyo naman yung video. At ng pagbubukas ng school year, maraming bata ang nabigyan din natin. At ngayon naman, ang pangatlong bahagi na ito sa muling pagsasara ng klase or closing exercises. Dadalo tayo sa mga graduations at maghahatid tayo ng sorpresa sa mga batang lumaban at nakapagtapos. Okay? Para sa gustong tumulong at maging kabahagi ng ating Bag ng Pag-asa, andyan po sa screen natin yung RCBC Peso account ko po, yung BPI Peso account at yung GCash account po natin. Muli, to be transparent with you all, I will always make a vlog para makita ninyo.